It is really giving Divisoria vibes. Para din siyang maze ng mga tindahan. As in, ang daming pasikot-sikot, ang daming lilikuan na hindi ko alam kung saan ako pupunta actually. Good morning guys! Welcome to the vlog. It's me again and we are here ngayon sa Siem Reap, Cambodia. It's our first morning ngayon dito. Bali nagsustay pala kami doon. That's Taproom Hotel. Dito mismo sa center ng Siem Reap. Kakagising ko lang. It's actually 6 o'clock in the morning. Basically, this is going to be the first vlog that I will make here in Siem Reap. We are just gonna stroll around and look for interesting things, maybe. So tara, samahan nyo ako. It is my first time here in Siem Reap and in Cambodia in general. So far, okay naman. Ano ba basa doon? Khmer? Di ko alam talaga yung basa. Basta yung kamay, parang kamay yung naririnig ko eh. As in, yung Khmer, parang kamay yung tawag nila doon. Yun yung language tsaka yung tawag sa mga tao ng taga dito sa Cambodia. Yung pera nila dito, it is called reals. Eh, hindi ko pa sure exactly kung magkano yung palitan from peso to reals. Pero kahapon, nung nag-withdraw ako sa ATM, actually sobrang confused ako talaga nung nag-withdraw ako sa ATM. Kasi ang lalaki ng values. Basta nagpindot-pindot ako, tapos bigla na lang may lumabas na 50,000 reals. Tapos may 16,000 reals na charge siya. Supposedly, ang na-charge dun sa card ko ay 66 reals in total. And then when I checked yung card, ang nabawas ay, I think, 930 something pesos. So, yun. Tapos guys, aside from yung local money nila na reals, yung mga tao dito tumatanggap din ng US dollar as currency. Kaya, kung wala kayong reals at may dala kayong US dollars, ayun, dalhin nyo lang. Tinatanggap ng mga tindahan yun. So I am walking here pala beside the old market. So ito sa mga famous na location dito para sa bilihan ng kung ano-ano. Kung i-compare ko siya sa atin, base sa research ko, para siyang Divisoria. Ayan. Wholesale, mga food, everything. That's the old market. Hindi ko masyadong gamay yung history ng Cambodia. Pero based sa architecture ng mga buildings dito sa paligid ng old market, very colonial yung vibe. I'm not really sure pero I think for some time itong Cambodia ay naging colony ng France. Kaya may mga European-inspired na buildings dito sa paligid. So ito guys, dinala ako ng ako dito sa famous na Pub Street. So ito yung famous na, kumbaga kung i-compare natin siya sa bangko, ito yung parang Khao San Road ng Siem Reap. As in maraming party area, inuman, ganun. But since it is 6:40 in the morning,
Siyempre, walang ganap dito sa street na ito. Kasi nabubuhay ito sa hapon tsaka sa gabi. For the night party. Yes guys, look at this. This is their tuk-tuk here sa Cambodia or sa Siem Reap. Yung cart ng pasahero dito sa likod, tapos nakakabit lang siya sa puwetan ng motorcycle. Medyo kakaiba siya sa itsura ng usual na tuk-tuk. I haven't explored much of Siem Reap, kaya hindi pa ako makapagbigay ng talagang yung impression. Pero so far so good. Ang mga Cambodian naman kamukha lang din ng mga Pilipino. They are our ASEAN brothers, kaya hindi ako nakukulture shock masyado. It feels like home actually. Kahapon nga nung papunta kami dito, yung mga views, mga scenery sa paligid parang countryside lang sa Pilipinas. We love our ASEAN brothers. Mabuhay ang ASEAN. As for the food, hindi ko pa rin masyado na-explore. Once pa lang kami kumain yung dinner namin last night. Konti lang din yung nakain ko kasi antok na ako kagabi. Hindi siya super spicy. I think for me, masarap naman yung nakain namin last night. Flavorful naman. Pero yeah, I haven't really explored yet yung Kamay food. Kaya I'm really excited. Titikman natin yan in the coming days. Good afternoon guys, welcome again to the vlog. It's me again, and we are still here in Siem Reap. It's currently 5 PM, kakatapos lang nung aming workshop, and we have our time. We have free time for ourselves, kaya naglalakad ako ngayon to vlog. So ito, siguro for this afternoon, I am going to go around the old market. I'm gonna check around kung ano yung mga paninda dito para maplano ko na kung ano yung mga bibilihin kong pasalubong. Ano lang siya, mga 3-minute walk lang, or actually 1-minute walk nga lang from our hotel. As in, next block lang siya. So tara, ikot tayo. Basically, this market has everything. Kung sa Pilipinas para siyang Divisoria, isang malaking square na block dito sa Siem Reap, sa gitna mismo, sa city center mismo ng Siem Reap. And ayun, from fresh goods to souvenirs to apparels, everything. Para mas ma-explore natin itong lugar na to, let us go around section by section para malibot natin ang buo. It is really giving Divisoria vibes. Para din siyang maze ng mga tindahan. As in, ang daming pasikot-sikot, ang daming lilikuan na hindi ko alam kung saan ako pupunta actually. Yeah, every corner has an interesting things to offer. So guys, basically I'm just going around. Wala pa akong planong bumili kasi next time na ayoko muna magbitbit kasi dilipat-lipat pa kami after ng workshop namin at puntahan pa kami yung site. Siguro pag lang, few days before we leave Siem Reap, then doon na lang ako mamimili ng pasalubong and souvenir.
If ever guys na wala kayong Cambodian reals, lahat ng tindahan dito tumatanggap ng US dollar as currency. Ang palitan nila I think for $1 is 4,000 real ang isang US dollar. Tapos, syempre, $1 is equivalent to around 58 pesos. So, yun na lang. Kayo na lang mag-convert nun. And then if ever guys na magutom man kayo, dito mismo sa paligid nitong Old Market, napakadaming restaurants. Merong mga social na restaurant, meron din yung mga street food style. Kaya hindi talaga kayo magugutom. So if ever guys you are interested to visit this place, it opens 7 in the morning and it closes 10 o'clock p.m. So ayun lang guys, that's my short and sweet feature nitong Old Market dito sa Siem Reap. So I hope you like the video. Thank you for watching.